Doon sa Project Kasangga, tukang dapat sa korupsyon na ginawa ng PACC, lahat po ng government officials, from secretary down to the lowest official, pinapirma ho namin na manifesto of voluntary resignation pagka nahuli sa korupsyon. Pumirma po lahat ng empleyado ng gobyerno na pag pumasok sila sa korupsyon, voluntarily resign. Alam mo po kung gaano kabigat yun? Magpapasko, may isang negosyante nagbigay po, pinadaan, mga envelope. Alam niyo kung magkano laman? 5,000. Merong kasama pa yon na mga grocery packs. Alam niyo ho, nung nakaabot yan sa mesa ng husband, ni Attorney Contacto, sabi niya, ano yan? Boss, ano daw? Pamasko, ganyan. Nung nakita 5,000, PI, sabi niya, hindi ako pipirma, balik niya yan. It was a minimal amount. Pero pinabalik ng isang commissioner ng PACC. Pasko yun hindi ba pwede naman yun kasi minimal? No, sabi niya, we have to set an example, ibalik niyo yan. Pwede akong mag-support lang ito Kung natatandaan niyo po nung congressional inquiry sa mga Diskaya last year sa Senado, anong sabi nila Diskaya? Noong panahon ni Duterte, walang humihingi. So yan po ang patunay. Galing na mismo sa contractor yun. Kapeni? Natatawa po ako talagang. Sa totoo lang, nagkukulang tayo ng oras. Marami pong sasabihin si Chairman. Sa totoo lang, kasi ang korupsyon ng araw nakakatakot. Actually, kahit wala pang korupsyon, magkaroon lang ng ingay, kinakabahan na kahit hindi nila ginawa. Kasi sometimes, some of the contractors, kapag di mo napagbigyan dati, lalo na yung trabaho ko dito sa national parks, may nilulutong against you to destroy you kasi hindi ka nila napapa-oo. So, I stick and stand for what is right, and that's the reason napunta ako sa ibang ahensya. Pero, mahabang istorya, pero dapat malaman niyo sa susunod na pagkakataong mabigyan tayo. Sa pamagandang kwento, para lang appreciate mo lang. Alam mo, pero panahon natin, doon sa Project Kasangga, tukang dapat sa korupsyon na ginawa ng PACC, lahat po ng government officials, from secretary down to the lowest official, pinapirma ho namin na manifesto of voluntary resignation pagka nahuli sa korupsyon. Pumirma po lahat ng empleyado ng gobyerno na pag pumasok sila sa korupsyon, voluntarily resign. Alam mo po kung gaano kabigat yun? Yung ginawa ho ng DILG noon, 2,000 general na pinapipirma. Nang ganun din, ginaya tayo. Wala, nagreklamo pa, walang pumirma. Sa ating buong gobyerno, una pa polis. Mga first 5 ang polis. Una nun, BOC. Ang unang pumira, BOC, tapos DOH, tapos DPWH, tapos BIR, tapos polis. Pirma lahat, magre-resign kami. Alam niyo po ba na legally bawal din yun? Kasi meron security of tenure. Pero dahil sa pulisiya ng Pangulo na bawal ang korupsyon, pumayag po yung mga empleyado ng gobyerno. Ngayon, papayag pa silang gawin yun? Naku, hindi. Hihingi pa ng pera. Ito po, tigil-tigil nga mga ng korupsyon. Dapat pa ako i-deliver sa Malacanang, sa mga congressmen. Kaya sir, maraming kalaban ngayon si BP. Maraming kalaban din mo. Sana apektuhan. Chairman, idagdag ko lang, Attorney Yvette, that time lahat ng ating ahensya sa government, sa amin, mga maliliit, tataas, basta opisina o departamento ng gobyerno, meron po diyang isang malaking picture at polisiya sa labi pa lang, no good policies. Ngayon po, Si BP lang ang no ang polisiya dapat magpapalagay. Kaya yung kalaban At pagkatapos po, talagang iyak sa amin yung mga taong gustong pumasok. Sabi nga ng mga security, ma'am, may ice cream, natutunaw, bayaan mo maglawa yan dyan. Gusto mo mamura tayo ng presidente. Talagang we speak with kaya kahit na masarap pa yan. Ito, bago create mo ng PACC, ang nakaupo nun was my late husband. Magpapasko,
May isang negosyante nagbigay po, pinadaan, mga envelope. Alam niyo kung magkano laman? 5,000. Merong kasama pa yon na mga grocery packs. So, gumawa ng listahan ng lahat ng empleyado ng PACC. Alam niyo ho, nung nakaabot yan sa mesa ng husband, ni Attorney Contacto, sabi niya, ano yan? Boss, ano daw? Pamasko, ganyan. Nung nakita 5,000, PI, sabi niya, hindi ako pipirma, balik niya yan. 5,000 Siyempre, pipirma ka kasi natanggap mo, no? It was a minimal amount. Pero pinabalik ng isang commissioner ng PACC. Pasko yun hindi ba pwede naman yun kasi minimal? No, sabi niya. We have to set an example. Ibalik nyo yan. Alam niyo po, yung mga nakatanggap, malungkot, pero it gave them the dignity. Kaya maliit yan, kung sa tingin man ng taong bayan, maliit, it is still considered as graft insofar as the late Commissioner Contacto is concerned. Ganon niya pinapahalagahan ang opisina na create ng Pangulong Duterte. So, ito po, last na lang, sorry Chairman, paano po naprotektahan ng mga whistleblowers at saka complainants ng Pangulong Duterte? Oo, nung una po, kaya kami yung sunog na sunog dahil talaga yung mga nagkusumbong sa amin, hindi mo lumalabas yun Ang lumalabas po nun, alam mo yung mga sekretaryo, commissioner, at yung secretary na nakakasuhan yung mga direktor, inihaharap po sa akin yun. Di ba ma'am? Lahat ng kinasuhan ko, kayo imagine yung kinasuhan mo, iaharap sa'yo para doon kayo sa tao liligong din. Doon kayo magkukumprontasyon. Pero yung nagbigay sa amin ng ng mga informasyon, never mong lumabas yun. Kaya protektado yan. I remember yung sa customs, yung hinuli po namin yung jewelry smuggler na 10 bilyong piso na ang pinasok na pera dito sa Pilipinas para ipang fund sa terrorism. Dinampot namin yun sa airport. Ako na una nun, nahuli namin, 13 yun. Mga Muslim, mga terorista, dinampot namin ISIS. Natutukan po kami ng baril doon. Noong, ano tawag nito, yung witness namin doon, whistleblower, siguro 3 taon po itinatago. Hindi nakapagtrabaho, pero she was very happy na kahit wala siyang trabaho, sinusustenan po namin yun. Tulong-tulong kayo magkakaibigan. Dahil wala naman kami pera sa BACC, bahay, safe house, sinusustenan sila ng pamilya. Ano tawag ito? Kinarga po namin yun. Tapos, yung mga nasa witness protection program po no, naalala ko, ang gana-ganang magsumbong nung time na yun kasi nga alam nila na merong hope na may mangyayari. Ganun. Hindi kaya ngayon, pag ikaw ang nag-witness, ikaw ang ikukulong Hindi, magre-restitution ka pa muna. Diyos ko, ikaw ang nagsusumbong, ikaw ang iniimbestigahan. Ikaw tinatago. Wala na. Si Diskaya, nagsumbong siya ang kinukulong. Hindi ko sinasabing wala siyang kinalaman. Sinasabi ko, itinuturo niya yung mga mastermind Di ba? Dahil sa kanya, marami makukulong. Si Cabral, pinatay Patay-patayan. Or nagpatay-patayan. Abangan niyo po yung report ko tungkol dyan. Patay-patayan. Dahil kung sino nga yung, alam niyo ba kung gaano kahalaga ang testimony ni Cabral? Yung inilabas lahat ni Leandro Leviste, kung si Cabral buhay, lahat yun sasabihin ni Cabral, oo, totoo yan, dahil ako kausap niyan, ako nagbigay niyan, at sa kanya ko binigay ganito kalaking. Kulong po lahat yun, lahat ay ituturo niya. At ang lahat ng allocables, siya rin ang gumawa, pati yung kaya they have to kill, or kunyari kill, diba? Or
Ang pinatay, Paano magpapakamatay yun? Eh, takot nga sa heights. ang pinatay nila doon issue. Ang pinatay, nakulong na, ang dami yung makukulong na mga congressman, senador at politiko. Yun, kung panahon po namin yun, safe po yun. Baka sa Malacanang nakatira yun. Or something like that, at least. Daming nakakulong. Ang ganda po nung sinabi ni Ate Eve, dahil magkatabi kami ng opisina ni Ted. Ang 5,000 doon was the employees. Yung commissioner, 50,000 yan natin. Hindi ko alam. Okay, ito Ay, nangyari. lang sinabi sa iyo. So, pumasok ako, galing ako ng raid. May ni-raid ako nun eh. Yung Divisoria, ni-raid ko. Bumalik na ako ng mga 2:00 ng hapon. Pagdating ko doon, dumating yung staff ko, may binigay sa aking envelope, tsaka mga papel. Papel, tapos sa ilalim may envelope. So I was sorting out. Nakita ko, oh, ano to? Tapos ginanong ko, pera. Tapos sa ganon, sabi ko siguro mga 50,000 to. Ginanong ko, yung likod nakalagay, yung pangalan na nagbigay, Tycoon. Tapos kaharap ko yung yung executive director namin. Ano to? Galing sa Malacanang yan. Sabi sa akin, Malacanang? Eh, bakit? Iba ang pangalan. Ginanong ko, ayoko yan. Sabi ko, sabi mo sa kanila, ayoko yan. Tapos, natulala yung mga tao dahil yung pala kinuha na ng lahat. Masaya na Pasko na eh, di ba? Ayoko yan, sabi mo. Tapos umalis po ako. Naku, nagkagulo sa opisina. Yung pala, nagbalik din si Kuya Ted. Nung malaman yung mga commissioner, nagbalikan. Naku, umiiyak mga kulihat na nagastos na lumiba. Pero 5,000 lang naman. Pero that set the tone. That set the tone sa amin na binawi lahat ng mga Pero yung sinabi ni Com Ted nun, sabi niya, ay kayo bahala kayo, basta ako ibabalik ko. Kaya ko na na-conscience siya. Sige na nga. Sabi ganon, hindi pa ako chairman nun, si Dante pa. Dante pa, oo. Sabi ni, puntahan sa opisina ni Chairman Dante, sabi niya, Sir, binalik ni Com Ted tsaka ni Com Greco yung pera, ayaw daw nila yan. Sabi ni Chairman Dante, anak namin, ayoko na rin yan, ibalik na So, kaya po na pati kami, pinupulis namin ang sarili namin. So, iyan naging polisiya, naging legacy, naging kultura nung panahon natin na dapat po natin ibalik. Sir, may tanong lang ako, pero personal lang to. Kasi kami, mga vlogger kami, politics. So, tatanong ko lang sa'yo, kung makakahingi ba kami ng tulong sa'yo kung sakaling magkakaproblema itong vlogging namin. O naman, bigyan ko ng abogado, at pag nakulong kayo, dalawin ko kayo. Kasi siguraduhin namin hindi kayo